Topic natin, paano maging malakas at maganda ang umeedad, lalo na kung edad 55 pataas na kayo. So magbibigay ako ng mga iba't ibang tips paano kayo lalakas sa lahat ng senses natin. Kasama mata, ang ating pandinig, ang ating bibig, at mga iba pa. Palakasin natin una ang ating utak. So brain power ang kailangan natin. Kung nag-ehersisyo tayo sa ating katawan, pwede din tayong mag-mental exercises. So, ano yung mental exercises? Matuto ng bago o kakaiba kada araw. Kasi mas magagamit mo ang iyong brain. Kailangan mo din ng mga games. Yung games sa inyong cellphone, okay din yan. Pwede kayong mag-scrabble, mag-chess, magbaraha, at mag-crossword puzzle. Kailangan pa rin ng exercise para sa magandang daloy ng dugo. Tapos, magbasa kayo ng dyaryo, balita, libro, iba't ibang topics, pwede kayong mag-aral muli. Manood ng mga plays, lectures, exhibits, para mayroon kayong mga bagong ideas. Kung kailangan gumamit ng mga memory aids, listahan ng gagawin, yung mga post-it notes para hindi nyo makalimutan, lalo na appointment calendar, kailangan yan, para lagi kayong present sa inyong appointment. At makipag-usap kayo sa iba't ibang edad. Kasi diyan kayo makakakuha ng iba't ibang learnings at kaalaman. Mag-concentrate din sa sinasabi ng inyong kausap. Yung mga gamit niyo, ilagay niyo malapit sa pintuan para wala kayong malilimutan, katulad ng bag. At saka yung mga kailangan yung dalhin, kailangan malapit sa pintuan. Kasi di ba nakakalimot kayo pag hindi kayo nagko-concentrate sa gagawin ninyo at dun sa kausap ninyo. Kailangan paghandaan natin ang ating retirement. Sabi nga ng University of Michigan, iplano natin yon para mas masaya tayo pag-retire natin kasi magbabago na yung paggastos natin, yung pamumuhay natin. Number 1, ito, mag-impok tayo kasi magkakaroon tayo ng mga paggastos pagdating sa ating kalusugan. At kailangan meron kayong mga naipong pera. Bukod dun sa pension na tatanggapin ninyo mula dun sa SSS at GSIS ninyo, baka pwede kayo mag-part-time work or mag-volunteer sa isang work para may extra income kayo. Maiiba na ang inyong pamumuhay kung kailangang mas matipid yung standard of living ninyo, gawin din ninyo para mas masaya yung inyong retirement. So mag-impok kung kailangan nyo ng mga medical insurance, mas simpleng lifestyle para mas konti din ang gastusin at sana pag edad natin wala na tayong mga utang. Next, problem din ang skincare kapag umiedad tayo. Siyempre gusto mo skincare para sa mature skin kasi pag umiedad, less na yung oil na lumalabas sa ating skin. Mas nagiging dry, mas kulubot ang ating kutis. So, paano maiiwasan yung pagkulubot? Gumamit lang tayo ng mild soap para hindi nakaka-dry ng ating kutis. At afterwards, maglagay kayo ng moisturizer. Hindi po kailangan na mahal ang inyong moisturizer kung ano po ang kaya ng inyong bulsa. Kung hindi nyo po kaya yung mga mamahalin, hindi po kailangan yon. Pwede na po yung nakikita nyo sa grocery at saka dun sa mga butika. Kung nagkakaroon tayo ng mga dark spots o freckles, ika nga, pwede tayong gumamit ng concealer. At kung talaga nagkaroon ng problem sa ating skin, pwede tayong magpatulong sa ating dermatologist. Pero pwede nyo nang takpan-takpan yan ng mga makeups or concealers kasi mura na ito at marami nang mapagpipilian. Depende sa inyong kulay ng kutis. Ngayon, problem din ang pagkakaroon ng problema sa pag-ihi. Ang doktor na kailangan ninyo, kapag babae, pwede ang inyong OBGYN, or babae o lalaki, pwedeng magpa-consult sa inyong urologist. Ang pwede nyong gawin, umihi kada 2 hours. So, hahanapin nyo nasaan ang pinakamalapit na comfort room o banyo kapag kayo ay lumalabas. Kegels exercises, nakakatulong yan. Ito yung pagpigil o kaya squeeze ninyo yung muscle dun sa maselang bahagi ng katawan. 3 seconds. Tapos, i-release nyo 3 seconds. So, gagawin nyo ito 10 times. So, kung pwede nyo gawin 3 times a day kapag nakaupo kayo, nanonood ng TV o kaya nandun kayo sa traffic, pwede kayong
Kegels exercises. Tsaka syempre mas maluluwag na pananamit para hindi naiipit yung inyong puson. Kung hindi, lagi kayong maiihi. At meron na pong mga diapers para sa adults ngayon. Para hindi kayong mga moy kapag may tumatagas na ihi. Maganda po ito, disposable, papalitan nyo lamang. Problem din natin yung pagtunaw natin o yung tiyan natin kapag tayo ay umiidad. So, kailangan natin mas kakain tayo ng more fiber. Ay, kapag hindi ho kayo makapagluto ng gulay, pwede din ho ang mga salad. So, gusto natin yung mga malalambot din, mas natutunawan tayo. At kapag kumakain tayo, pwede din gawin nyo, lagyan ninyo ng sauce o kaya ng gravy at may panulak na tubig. Kailangan ho natin 6 to 8 glasses of water sa waking hours natin para mas nalulunok yung pagkain natin. At kapag kailangan din ang pagdumi pare-parehong oras, huwag nyo hong pipigilan. Kung sanay kayo na laging alas 8 ng umaga, isanay nyo na ho ang sarili nyo na ganon. Pag sinabing stool softeners, ito po yung mga prune juice, apple carrot, yung mga juices po na pwede nyong inumin sa gabi at sigurado, kinabukasan ng umaga, malambot na ang inyong pagdumi. Tapos, yung timing, small frequent meals. So, meron po kayong almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan. Kung pwede ninyong gawin laging same time. Tapos, hiwa-hiwain ng maliliit ang inyong kakainin kasi nga minsan hindi na tayo makanguya o kaya kulang na yung ating teeth. So, kailangan maliit at malambot ang ating mga kinakain. Kailangan po nating mag-dentist palagi kapag may problema sa ating ipin. Meron pong mga malalambot na pagkain pero high calorie para hindi kayo mamamayat. Gaya ng mga smoothies or shakes, lagi ho kayong magme-merienda. Yung mga peanut butter, maganda din po yan. At mga malalambot na tinapay, pancakes. Lagi po magtago ng itlog at tuna dun sa inyong bahay. Kasi itlog at tuna, malambot po ito. Mura po ito. Madali pong iluto kapag walang magluluto sa inyo. Fresh fruits, bubuksan nyo lang at kailangan nyo rin yan para sa inyong tiyan. Sabi ko nga kung hindi makapagluto ng vegetables, pwede po ang salad. Ang mga meats natin, ilaga, lutuin mabuti at hiwa-hiwain ng maliliit. Problem din po ang ipin o bibig ng isang tumatanda. So, kailangan magsisipilyo tayo pagkatapos kumain para hindi tayo magkaroon ng pagkasira ng ipin. At magbibisit tayo sa ating dentist kapag yung ating pustiso hindi tama ang sukat. Kasi kailangan hindi po maluwag yon o hindi napakasikip kasi kung hindi, sasakit yung inyong bibig at yung inyong jaw. Kailangan din mag-visit ng doctor kapag sumakit ang inyong ipin, parang sensitive, nangingilo, tapos yung gums nagkakaproblema o yung tinatawag nating gilagid. Lalo na kung may maraming sugat sa ating bibig, kailangan pong pumunta sa ating dentist. Sana every 6 months makavisit kayo sa inyong dentist. Problem din po yung pustiso, di ba? Kailangan pinapacheck din lagi ang pustiso dun sa inyong doctor. Tsaka pag hindi kayo makapag-toothbrush mabuti, nasa labas kayo, pwede ho kayo magmumog bago matulog o kaya nakalimutan nyo yung toothbrush nyo. Ito yung asin. Pwede nyo rin gawin. Asin sa maligamgam na tubig, imumog nyo bago matulog. Yan po yung mga pwede nyo gawin. Ayusin nyo rin po ang problema sa mata, sa pandinig ng ating mga seniors. Kasi nakita nila yung mga seniors, baka magka-glaucoma, biglang nawawala ang paningin. Marami din sa kanila, parang nagkakaroon ng ulap doon sa kanilang paningin, so katarata. At kapag diabetic ang ating senior, biggest problem, diabetic retinopathy. So kailangan po yung ating mga seniors, ipapatingin din natin sa ating ophthalmologist once a year or every other year. Kailangan ma-check up sila para makita agad ang problema sa paningin. Problem din yung pandinig kasi may tinatawag na presbycusis, yung humihina yung pandinig ng ating seniors. So sabihin nyo dun sa kausap nyo, kailangan lilinawan ang kanilang pagsasalita.
tapos normal na boses lang. Tingnan nyo yung mukha ng inyong kausap para maintindihan nyo rin yung sinasabi kasi makikita nyo from the buka ng bibig. At kung kailangan mag-hearing aid, maglagay po tayo, although may kamahalan po ang hearing aid ngayon. Ngayon, kung sa tingin nyo may nakabara dun sa inyong tenga, baka po tumigas ang tutuli, ang ENT doctor lamang, ear, nose, and throat doctor lamang ang pwede magtanggal ng bumarang tutuli. Okay? So, wag ho tayong magpipilit tanggalin yon sa pamamagitan ng mga matutulis na bagay. Isa pang problema ng ating mga senior, lagi ho silang nahuhulog, natutumba. Pag meron ho kayong kailangang abutin, gumamit ho kayo ng ladder, step ladder. Wag ho kayong papatong sa silya at wag ho kayong magkukumpuni o gagawa ng inyong bubong. Marami na po akong nakitang seniors na hulog sa kanilang bubong. Ibayad nyo na lamang po. Kailangan din maliwanag ang bahay, lalo na sa gabi. Tanggalin lahat ng kalat, mga basahan sa inyong kabahayan. Kapag kayo ay tatayo, kung galing kayo sa pagkakahiga, upo muna, wait 10 seconds, tayo, wait 10 seconds bago ulit lumakad. Kasi baka mahilo kayo at matumba kayo. Sa inyong mga comfort room, kailangan meron kayong mga hawakan. Tapos yung mga silya nyo, kailangan may mga hawakan ng silya sa bahay ng seniors kasi pag tatayo sila, dun sila kakapit. At saka pag nag-exercise sila, kailangan may makapitan. So, sa hagdan, may kapitan, tanggalin lahat ng mga cords na pwedeng makapatid sa ating mga seniors. Ang mga bagay, kailangan mabilis na maabot, liwanagan ang buong bahay. Rubber shoes ay maganda sa senior o kaya yung mga velcro na mga sneakers. Tapos, syempre, ipacheck yung mata at saka pandinig ng inyong seniors. Kailangan nyo rin mag-exercise kasi pag malakas kayo, mas hindi kayo matutumba. At kung kailangan gumamit ng tungkod, gumamit ng tungkod. So, i-check ang bahay kung ano ang pangangailangan para hindi kayo matutumba. So, sana po ang ating mga seniors maging mas malakas at maging mas maganda sa pang-araw-araw. Salamat po.